Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa oras na 4 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning po TGIF. Thank God it's a Friday. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Purchasing power ng mga Pilipino humina noong unang bahagi ng taon. Arangkada Balita. Retailers sa mga lugar na apektado ng El Niño phenomenon handa na magpatupad ng price freeze ayon yan sa DTI. Arangkada Balita. Paano kalang ipagpaliban ng 2025 barangay at SK elections? Inihain na sa Kamara. Arangkada Balita. Malita sa ibayong dagat, 9 katao patay sa bangga ng truck at pampaserong van dyan sa China. Arangkada Balita. Sa sports, Olympic flame para sa 2024 Paris Olympics nakarating na sa Mercier, France. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, Catriona Gray, binura na ang engagement photos nila ni Sam Milby. Arangkada Balita. At abangan mamaya kung abutin, mainit na panahon ay inspirasyon ng isang tatlong taong gulang na bata sa ginawang kanta. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Alright, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Himpila May Todong Lakas, DWIZ 882 at LU Channel 23. Magandang morning sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo at mga nakatutok din po sa ating pong official website DWIZ882m.com at sa YouTube at Facebook Live streaming. Hanapin niyo lamang po yung DWIZ. Good morning din po sa mga nanonood sa kanila po mga television via Aliw 23. Kami po ang inyong makakasama hanggang alas 6 po tayo. TGIF, thank God it's Friday. Ako pang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa marangkadang detalye ng mga balita, humina ang kakayahang bumili at gumastos sa mga Pilipino sa kanilang mga pangangailangan. Ito ang inanunsyo ng Philippine Statistics Authority dahil na rin sa pagmahalang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo ng bigas. Ayon sa PSA, umabot lamang sa 4.6% ang household final consumption expenditure ng mga Pinoy noong unang quarter ng taon. Kumpara ito sa naitalang 6.4% sa kahalintulad na panahon noong isang taon. Gayunman, mas mataas pa rin ito kaysa sa naitalang 2.6% noong ikatlong bahagi ng 2010. Ipinalawanag naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ito'y dahil sa nagpapatuloy po na mainit na panahon dulot ng El Niño phenomenon sa bansa. Arangkada Balita. Inaasahan namang tataas ang paggastos ng mga consumer sa Pilipinas ngayong taon. Ito ang inanunsyo ng BMI Country Risk and Industry Research dahil sa humihinang inflationary
pressures o nagpapataas ang presyo ng mga bilihin, malusog na kondisyon ng trabaho at mababang halaga ng inuutang. Ayon sa BMI, maaring tumaas ng 6.4% sa 12.7 trillion pesos ang household spending ngayong 2024 kumpara sa 5.1% na naitala nung nakalipas na taon. Mas mataas din ito sa naunang pagtaya na 6.3% noong November 2023. Arangkada Balita! Nanatili ang pagunlad ng ekonomiya ng bansa noong unang quarter ng taon. Batay ito sa datos na ipinakita ni Philippine Statistics Authority Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa. Anya lumago sa 5.7%, bahagyang lumago ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa noong unang bahagi ng 2024 kumpara sa 5.6% sa huling quarter noong 2023. Dahil dito ibinida ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan ang pananatili ng posisyon ng Pilipinas bilang isa sa emerging economy sa buong Asia sa kabila ng hamon na dulot ng El Nino phenomenon at iba pang global shocks. Sa katunayan, nalampasan niya na Pilipinas ang GDP ng malalaking ekonomiya gaya ng China at Indonesia. Arangkada Balita! Positibo ang NEDA, National Economic and Development Authority, na kayang abutin ng bansa ang 6 hanggang 7% growth target ngayong taon. Ito naman ang naging pahayag ng NEDA kasundaman ng iniulat ng Philippine Statistics Authority na lumago sa 5.7% o halos 6% ang ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng 2024. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, Director General, halos katulad ng Vietnam ang gross domestic product growth rate ng bansa. Sa unang quarter ng taon, nalampasan naman ito ang ekonomiya ng ilang bansa sa Southeast Asia, katulad ng China na nasa 5.3%, sa Indonesia naman 5.1% at Malaysia 3.9%. Tinakpan ng kalihim na sa kabila ng iba't ibang hamong kinakaharap ng bansa. Tulad ng El Nino, mananatiling committed ang pamahalaan sa pagkamit ng mabilis, sustained at inclusive economic growth. Arangkada Balita! Bukas naman ang mga manufacturer at retailers sa voluntary price freeze sa mga pangunahing bilihin sa posibleng pagtaas ng presyo nito bunsod ng El Nino phenomenon. Ayon sa DTI, inihayag ito ng mga manufacturer at retailers sa isinagawang pulong kay sa kanilang pulong kay Trade Secretary Alfredo Pascual, kung saan tinalakay ang posibleng price freeze. Sa ilalim ng Price Act, otomatikong ipatutupad ang price freeze ng mga pangunahing bilihin sa loob ng 60 araw o 2 buwan sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Tinalakay din sa pulong ang mga proyekto ng DTI gaya ng Clark Mega Food Hub at Nueva Vizcaya Agricultural Terminal Online. Layong paigtingin ang koneksyon ng mga magsasaka at retailer, suportahan ang ekonomiya at tiyakin ang supply ng abot-kayang pagkain. Binigyang din pa ni Secretary Pascual ang pangako ng DTI na balansehin ang proteksyon ng mga consumer habang isinusulong ang isang muunlad na business ecosystem. Arangkada Balita! Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang San Carlos City sa Negros Occidental dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Ito'y matapos na aprobahan ng konseho ang rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council na pinamumunuan ni Mayor Renato Gustilo. Batay sa datos ng City Agriculture Office, umabot sa mahigit 17 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng El Nino sa syudad na nakakaapekto sa mahigit 500 magsasaka. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng San Enrique o mga bayan ng San Enrique at Cabancalan City sa Negros Occidental dahil na rin sa tagtuyot. Arangkada Balita!
Posible pa rin makaranas ng tagtuyot ang 47 lalawigan ngayong buwan sa gitna ng humihinang epekto ng El Nino phenomenon. Ito ay nanunsyo ng Pag-asa, saan 23 rito ay sa Luzon, habang 15 sa Visayas at 9 sa Mindanao. 7 lalawigan naman na maaaring makaranas ng dry spell, habang 8 iba pa ang posibleng maapektuhan ng dry condition. Kapatid na nangyayari ang tagtuyot kapag nabawasan ng 60% ang pag-ulan sa loob ng 3 buwan. Arangkada Balita! Binigyan din ng Task Force El Nino ang kahalagahan ng pagbibigay ng direktang tulong at patuloy na monitoring sa mga lugar na apektado ng El Nino phenomenon. Sa gitna naman ito ng tumataas na bilang ng mga lugar na isinasailalim sa state of calamity na ngayon ay nasa mahigit 270 na. Dahil dito, sinabi ni Task Force El Nino spokesperson at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama na patuloy ang makikipag-ugnayan ng Department of Agriculture sa mga LGU upang matukoy ang kabuuang pinsala at bilang ng mga apektadong magsasaka. Kabilang anya sa intervensyon ng pamahalaan ang agarang pamamahagi Bulacan at Nueva Ecija. Ayon sa Pag-asa, mararanasan ito sa loob ng 2 hanggang 3 oras sa huwag lang sanang magdulot ng pagbaha. Dagdag pa ng Pag-asa, mararanasan din ang malakas na buhos ng ulan sa bahagi ng Candelaria, sa Quezon ito, Zambales at Quezon Province, particular sa General Luna, Macalelon at Lopez. Binalaan naman ng Pag-asa mga residente sa mga nasabing lugar sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Arangkada Kahapon yun. Balita! Kahapon yun. Yung pag-ulan ho na yan, kahapon ho yan. Linawin ho natin. Sobrang na lakas. Yung balitang yan po ay kahapon yung naranasan pong thunder storm. At bumaha pa ho sa ilang pong bahagi ng Metro Manila, sa Maynila. Bumaha. Sa Taft Avenue, yan, bumaha din po kahapon. Sa amin din, sa Kangkalu, nakaranas din po Medyo tayo. at least Kaso nabitin kami. Nabitin kayo. Hindi, pero at least nakabawas ng init. Hanggang gumabi, kahit paano ay hindi na ganun kainit. Oo, at Diba? least nabawasan. Oo, nabawasan yun. Nga lang kasi yung alimuong talagang umamoy nung ganun paglabas talaga. ng bahay. Sobrang init Oo, kasi. umamoy. Yung singaw, biglang Well, anyway, hopefully ay Pero sana wala ng baha. Oh, yun na nga. Ang problema kasi natin dito, biruin mo dyan sa Maynila, ilang minuto lang na umulan, bumaha agad. Ganito kami sa Maynila. Yan, Sino kayo lalo dyan? dyan sa may Taft Avenue, sa may kahabaan po ng Espanya, at kung saan-saan pang bahagi ng Metro Manila. So, Santa Mesa rin pala, Oo. nakakaano rin po ng pagbaha. So,
kasi yung taas ng tubig, ako nasasayangan din ako sa tubig eh. Kung yun sana inaiipon natin. Pwedeng i-recycle. Yes, kung pwedeng i-recycle yung tubig, bahana yan, para magamit ho natin sa mga susunod pang panahon, sa mga susunod pang El Nino, susunod na tagtuyot. Sayang kasi ang dami ho na bumabaha. Alright, sige, tayo po ay magpatuloy sa ilang pang mga pag-uulat naman mula sa labas ng impilan. Paggamit ng biodiesel mula sa nyog, inirekomenda ng private sector kay Pangulong Marcos. Ang pag-ulat buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Inirekomenda ng Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group o PSAC ASG ang paggamit daw ng biodiesel mula sa niyog, partikular ang coconut methyl ester o yung CME bilang isang alternatibong mapagkukunan ng enerhiya sa pamagitan ng pagtransition mula sa biodiesel blends na B2 patungo sa B5 sa susunod na 3 taon. Layunin ng rekomendasyon na bawasan ang pagdepende ng bansa sa mga diesel na galing sa bayong dagat. Ayon sa grupo ng mga negosyante, ang paggamit ng biodiesel ay magbibigay hindi lamang ng economic benefits kundi makatutulong din sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions ng bansa hanggang sa 80% kumpara sa traditional na diesel. Nabatid na target daw ng pamahalaan na mapabilis ang coconut tree planting initiative kung saan layong makapagtanim ng 100 milyong coconut tree bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, sa iba pang ulat ng ating DWIZ Patrol, fair rally ng mga Duterte, tinawag na panira lamang ng isang kongresista. Alamin natin ang kabuang report, ihati ni Patrol 11 Tina Nolasco. Naniniwala si House Deputy Majority Leader at Isabela 6th District Representative Faustino Inodi na hindi matatawag na isang peace o prayer rally ang mga ikinasang rally ng kampo ng mga Duterte, kundi isang paninira lamang laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay di nakalulungkot na patuloy ang pandudurog na ginagawa ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa administrasyon sa pamagitan ng umano'y prayer rally. Anya ito'y lantarang pambabastos, paninira at pamamahiya kay PBBM at ironic na tawagin na peace o papayapang rally ito. Gayunman, tiwala ang kongresista na hindi matitinag ang gobyerno na ipagpatuloy ang mandato nito na paglingkuran ang taong bayan sa kabila ng mga pambabatikos. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mapamalita isang airline magdaragdag ng biyahe patungong Bangkok, Thailand. Patrol 45, Raul Espera sa detalye. Ilulunsad ng budget airline na Cebu Pacific ang panibago o karagdagang nilang biyahe sa Bangkok sa pamagitan ng Don Mueang International Airport. Sangayon kay Sander Lau, ang Chief Commercial Officer at Presidente ng Cebu Pacific Airlines, ang biyahe ng Cebu Pacific patungo ng Don Mueang International Airport sa Bangkok ay magsisimula sa darating na June 15 at ito ay 3 beses na biyahe patungo sa nasabing paliparan. Una ng merong biyahe ang Cebu Pacific sa pamagitan ng Subar na Bumi International Airport at sa pamagitan ng karagdagang flight sa Bangkok sa pamagitan ng Don Mueang International Airport ay inaasahan na dadagsain ito ng ating mga kababayan at mga turista na galing sa Bangkok. Ang Bangkok ang isa sa pinakamaraming biyahe na pinupuntahan ng mga turista sa Southeast Asia, kung kaya't ipinahayag ng Cebu Pacific na sa pamagitan ng bagong biyaheng ito ay mabibigyan ng tsansa ang ating mga kababayan na bumisita sa napakagandang kultura ng Bangkok, Thailand.
Raul Esperas Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Arangkada Balita! Samantala, Marcos administration nakatutok sa paghahabol sa mga delinquent employers. Yung mga hindi raw nagre-remit ng SSS contributions tapos sinisingil sa mga empleyado nila, ha? Eto, alamin po natin ang kabuang report. Hati naman ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Nagkasana ng iba't ibang hakbang ang Social Security System o SSS upang mahabol ang mga employer na hindi raw naguhulog ng kontribusyon na binabawas sa kanilang mga empleyado. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni SSS NCR North Group Vice President Fernan Nicolas na una na rito yung programang RAISE o Run After Contribution Evaders kung saan pinupuntahan daw nila ang mga employer na ito. Sa kasalukuyan, marami na raw silang nakausap na mga negosyante sa pribadong sektor. Marami na rin naman anya ang nakapag-settle na o nakapag-remit na ng kanilang kontribusyon na kanilang binawas na raw sa sweldo ng mga empleyado. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! At babalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang ilang mga paalala ang oras. 25 sandali makalipas ang ikalima. Drew Nasino at si Ate Juday, Arangkada Balita! Ay po, nasa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita. Sa pagkakataon ito, tayo po ay magtungo sa ilang pa mga pag-ulat buhat sa labas ng impilan. Navotas City, umabot na sa 102% ang polio vaccine coverage. At detalye buhat sa Kamanava, Beth Samson. Beth? Kapag pabakuna ang pangalungsod ng Navotas ng 102% sa target population para sa Chikiting Ligtas 2024 ang nationwide bivalent oral polio vaccine supplemental immunization activity ng Department of Health na ang lungsod ang kauna-unahan sa Kamanaba na naabot ang target. Nakapagtala ang City Health Office ng 16,371 na batang nabakunahan kontra polio sa lungsod. Sa bilang, 661 bata ay 0 hanggang 23 months old, samantalang 15,710 ay 24 to 59 months old na tinarget na mabakunahan makaraang pumalya sa ilang doses noong nakaraang taon. Hinimok naman ni Mayor John Ray Chanco ang mga magulang at guardians na mapabakunahan ng mga anak kontra polio virus na pumipinsala sa spinal cord at muscles na nakababahala sa mga batang 5 taon pababa. Alit Chanco, ang polio vaccine ay ligtas at epektibo kaya tiyakin niya na protektado ang mga bata. Ang Chikiting Ligtas campaign ay magpapatuloy hanggang May 15, 2024 na iikot sa mga city health centers. Ako, si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mula sa Metro Manila, dako tayo sa mga lalawigan. Dalawang individual na lumabag sa anti-cattle wrestling law. Arestado. Alamin natin ang iba pang detalye sa ulat na ito ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Dalawang individual na lumabag sa PD 533 o Anti-Cattle Wrestling Law of 1974 ang napasakamay ng PNP Enrile Cagayan. Ang PD 533 o Anti-Cattle Wrestling Law of 1974 ay ang pagkuha ng kalabaw, baka, kabayo at iba pa nang walang pahintulot ng may-ari, nag-aalaga, pagkuha rito ng may karasan wala. Kabilang rin dito ang pagpatay sa mga ito at pagkuha sa mga karne nito na walang pahintulot ng may-ari o nag-aalaga. Batay sa ulat, ang dalawang individual ay magkasamang ginawa ang naturang krimen kung saan unang naresto si alias Harold, 34 years old, magsasaka residente ng Rizal, Kalinga. At pinangunahan ng PNP Enrile ang pag-aresto kay Harold kasama ang 153rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion, Police Regional Office ng Cordillera at ang Rizal Police Station,
Kalinga Police Provincial Office. Sumunod na inaresto si alias PJ, 29 years old, may asawa, magsasaka, residente naman sa Enrile, Cagayan. Ang pagkakaso naman nito ay pinangunahan pa rin ng PNP Enrile kasama ang 202nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2. Parehong 108,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa pansamantala nilang kalayaan. Ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nag-uulat, pasimpilang may tudong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, 30 pulis sa San Pedro City sa Laguna inireklamo ng isang kongresista. Detalye naman mula Calabarzon ni Armand Cambe. Binaimbestigahan ni Laguna 1st District Congressman Ann Matibag sa kapulungan ng Kongreso ang 30 pulis na nakatalaga sa San Pedro City Police Station dahil sa di umano'y pagsugod sa tahanan ni Barangay Chairman June Inyon para ito'y arestuin dala ang di umano'y expired na warrant of arrest. Ay kay Congressman Matibag, ang mga nasabing operatiba ay kinabibilangan ng SWAT team, San Pedro Police Intelligence Officers kasama ng ilang social media practitioners gamit pa ang mga police patrol ng nasabing lungsod. Base sa pahayag ng mambabatas, ang mga nasabing pulis ay nagsisilbi ring bodyguard ng punong ehekutibo ng San Pedro City at ng pamilya nito. Ang pagsugod at tangkang pag-aresto umano kay Barangay Chairman June Inyon ayon pa kay Matibag ay utos ng punong ehekutibo ng San Pedro City. Hinihiling ni Matibag na magkaroon ng congressional inquiry ang nasabing insidente para umano matapos na ang pangaboso ng nasabing opisyal na ginagamit pa ang mga pulis sa nasabing lungsod. Armand Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa Impila may tonong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, maraming salamat si Armand Cambe mula ho dyan sa Calabarzon sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita. Arangkada Balita! Alright, nasa kabilang linya na po natin ang pag-asa sa katauhan po ni Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ms. Analisa Solis. Magandang umaga po, Mama Ana. Welcome po muli sa DWIC LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Yes, good morning po Sir Drew at Miss Judith at sa lahat po ng nakikinig sa Arangkada Balita. Magandang umaga po. Salamat po, Mama Ana, sa inyo pong pagpapaunlak. At napapansin po namin, napapadalas po ang mga pag-ulan, lalo po sa pagsapit po ng dapit hapon. Kahapon, no? Lakas. Kahapon, bumaha pa nga, Ma'am Ana. At ang ito ay kasabay ho ng panawagan, utos po ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga LGU na maghanda para sa La Nina, naman. yung tinatawag naman po na La Nina phenomenon. So ano ho ba ang nakikita po natin dito? Ano ho ba ang mga nakikita po ninyong trend? Ito bang El Nino phenomenon? Tuloy-tuloy na ba ang paghina nito? On time ba ang pagpasok? Magiging on time ba ang pagpasok ng tag-ulan, Ma'am Ana? Yes, ngayon po ay gaya ng inaasahan natin na nagkakaroon na po ng mga local thunderstorm activity sa bandang gabi at hapon. So usually po yan po yung tinatawag na mga hudyat na malapit na yung papalapit na yung ating onset ng rainy season. So despite na meron po tayong El Nino, ito ay weakening na. May mga areas pa rin po na nakakaranas ng mga dry spell at drought. So sa katunayan po yung as of April, mga around 74 provinces po yan yung actual na naapektuhan ng dry spell, ng drought at ng dry condition. At inaasahan pa rin po natin pagdating ng Mayo, may mga areas pa rin po na posibleng apektado pa rin ng may mga reduction sa tubig ulan. So ibig sabihin po meron tayong mga pag-uulan pero hindi pa rin po yung actual o yung sapat na usual na dapat nating matatanggap na ulan. So ito pong onset, nakikita natin na kung ganito na po yung mga nakikita nating senyales na mga local thunderstorm activities, kapag meron pong mga major na mga weather systems, this could trigger yung onset natin ng tag-ulan. So Sir Drew, ang ating normal onset ng tag-ulan ay second half of May to first half June. So inaasahan po natin na mga sa ganyang mga panahon or yung sa
latter part po ng first half ng June, dito natin nakikita yung possible po na pagpasok ng ating tag-ulan. Okay. Malinaw, ma'am, ito ay senyales. Tama ho ba, ma'am? In layman's terms, senyales po ito na mararamdaman na po natin ang matagal na po nating inaasam, ilang buwan na po nating inaasam na pag-ulan. Kasi marami. Pero hindi pa official, no, Ma'am May Ana? transition pa, di ba, Ma'am Ana? Hindi pa Tama po, official na may tag-ulan. transition pa rin. Opo, may transition pa po tayo at saka meron po tayong tinatawag na pagdating ng habagat at saka po yung pina-established criteria natin sa pag-declare. So, sa ngayon po, mga local thunderstorm activities po yan. So, dulot pa rin yan ng mga tinatawag na sobrang init natin maghapon. So, may mga frontal systems at easterlies din tayo na posibleng makapagpaulan. So, yun po yung mga weather systems natin na nakaka-apekto sa ngayon. Masarap sana yung ulan ngayon no? Kaya lang nagdudulot naman ng pagbaha. Sobrang lakas naman. Oo, sobrang lakas naman. Pero so far, ano ho ba may mga nadagdag ho ba sa monitoring nyo na mga naapektuhan pa rin ng El Nino, ma'am? Dun sa 74, baka nyo yung kabuuan pa lang? Yes po, So far? ito po ay as of April 2024, as of April 30 na kung saan 4 to 6 areas po yung actual na naapektuhan po ng tinatawag na drought, yung meteorological drought na may mga significant reduction sa tubig ulan, maaaring wala or mga around more than 80% yung naging reduction dun sa tubig ulan nila. 19 provinces yung nagkaroon po ng dry spell at 9 provinces yung dry condition. At ngayon pong Mayo, inaasahan pa po natin mga around more than 60 provinces pa rin po yung apektado ng dry spell, drought at dry condition. So meaning po, although papahina or weakening itong El Nino, so yung pong lag effect nito na posible pong may mga lugar pa rin na marami pa rin po ang kakulangan, malaki pa rin ang kakulangan sa tubig ulan, asahan pa rin po natin yun ngayong Mayo. Yung pala may mga category din pala, no? Yung mga matitinding epekto ng El Nino. Pero itong La Nina, ma'am, kamusta naman kaya ang... Nako, oo nga pala, yung epekto niya. Oo. Di ba, malakas na mga pag-ulan, yung mga pagbaha. Yung parang ito, sobrang init ito, matinding tagtuyot, ito naman, buhos. Naalala ko nung nakaraang El Nino, Ma'am Ana, yung sa Bagyong Ondoy, di ba? El Nino, grabe rin, naman di ba? yun. Nagkaroon din ng tagtuyot noon. Tapos itong sobrang lakas naman na pag-ulan dulot ng Bagyong Ondoy. Ano ho ba ang inyo po nakikita na mo-monitor, ma'am, sa inyo pong mga pagbabantay? Well, sa ngayon, Ms. Judith, Sir Drew, ay meron po tayong minomonitor at nag-issue po tayo ng La Nina Watch, kasabay ng ating El Nino Advisory, number 11 ngayon, na kung saan pwede po rin magkaroon tayo ng La Nina this year. So, yan po yung matamang minomonitor ngayon ng DOST Pag-asa, yung para po yung, yung magiging transition natin from interventions galing sa El Nino and then preparation naman po dito sa La Nina. So, as early as March, yung pinalabas nating La Nina Watch. So, kapag kami po ay nagtaas ng La Nina Alert, so yan po yung hudyat na posibleng pong nalalapit na yung ating pagkakaroon ng La Nina. So, sa ngayon, wala pa po tayong La Nina Alert. So, but still, ongoing pa nga po itong epekto ng El Nino. So, ito pa rin yung pinaghahandaan ng iba't ibang lugar at mga sangay ng pamahalaan na apektado. And kapag nag-issue na po tayo ng La Nina Alert, yan po yung maaaring posibleng mag-shift tayo dun sa preparation into La Nina. Pero may sinasabi ang Pag-asa din, na possibly pumasok ngayong buwan yung unang bagyo. Di ba, Ma'am Ana, no? May posibilidad po. So meron po tayong binabantayan na cloud clusters dyan just outside ng Philippine Area of Responsibility. So ito po yung mga tinatawag na cloud clusters na posibleng mga TC-like formation na posible pong maging low pressure area. So titingnan po natin, yan po yung minomonitor natin. So yan po yung sa palagay ni Pag-asa na dapat inaasahan natin na magiging unang bagyo ngayong Mayo. So we need to keep on monitoring po kasi may mga likelihood pa rin po na pinapakita yung mga ibang models na posibleng mababa ang likelihood nito. So titingnan po natin
kung ano yung magiging progression nito. Apo. Ma'am, sa El Nino, di ho ba merong weak, strong, may moderate El Nino? Ito bang La Nina, ano yung nakikita nyo? Possible ba weak, moderate, or strong La Nina po ang inyo pong namomonitor? Well, since ngayon po medyo malayo pa yung La Nina, but nakikita po ng mga model, it could be weak or pwedeng weak to moderate for now. Yun po yung nakikita natin. But mas mataas po yung moderate. probability na it could be weak La Nina as early as now. Yun po yung nakikita ng mga model. So, habang lumalayo, tumatagal yung ating mga yung update. So, posible po itong mag-progress. But for now, weak to moderate and mababa pa po yung chances Weak na to maging moderate. moderate. Apo. Mga ilang bagyo kaya ang posibleng pumasok this year? So, base po sa fearless forecast ng BOSP Pag-asa ay around 13 to 16 na bagyo 13. this year ang posible natin pong maranasan. 13 to 13 to 16, pero in-expect natin yung isa, kalagitnaan na ng taon Oo. Di ba? Naku. Kalagitnaan na ng taon. Oo. Well, anyway, ma'am, baka meron pa ho kayong mga karagdagan pong mga panawagan sa ating pong mga kababayan. At syempre, bilang tugon na rin po sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na maghanda na yung mga LGU sa posible nga pong pagpasok La Nina. ng La Nina phenomenon. Yes, tama po kayo. So, kung ito po ang local thunderstorm activities po ay hudyat na o senyales na malapit na ang tagulan dito sa ating kabuuan ay mostly yung mas marami yung makakatanggap ng maraming ulan onset ng ating tag-ulan. So, yun po inaasahan natin. May mga areas po kung sakaling magtaas ang pag-asa into La Nina alert and La Nina advisory after this strong El Nino. So, yun naman po yung paghahandaan natin. So, possible po yung mas mataas ang possibility na may mga areas po na magkakaroon ng mga maraming ulan. So, yung mga maaaring dulot nito, kung yung pong mga areas natin ay mga flood-prone areas, so better po na magkaroon tayo ng mga strategies or interventions dyan. And sa DOST Pag-asa naman po, ay patuloy naman po yung ating tinatawag na mga preparation dyan po sa mga possible na paparating na La Nina. So, yung mga early warning systems po natin ay andyan naman po at in place. Alright, marami pong salamat, Ms. Ana Solis, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. From time to time ay abalahin ho namin kayo. Marami pong salamat, Ma'am Ana. Happy weekend, ma'am. Happy weekend Good po. morning. Happy weekend. Salamat. Si Ms. Annalisa Solis, ang Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief. Muli po magbabalik ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. At ang oras ay good morning, Randy Antisas, 5:47 na. Arangkada Balita! Mga report, DSWD patuloy ang pakikipag-ugnayan sa NEDA at PSA para sa mas mabisang paraan ng pag-aatid ng tulong sa mga 4Ps beneficiaries. Patrol 30 Jelly Mendez sa detalye. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development sa National Economic Development Authority at Philippine Statistics Authority para sa mas mabisang paraan sa paggamit ng automatic adjustment ng cash grants para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Binigyan din ni Social Welfare Spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao ang kahalagahan ng NEDA at PSA dahil dito nagmumula ang mga datos na kailangan para sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Lain nitong maibsan ang kahirapan ng mga ordinaryong Pilipino, dulot na rin ng inflation. Base sa pinakahuling datos, tumaas sa 3.8% ang inflation rate nitong buwan ng Abril kumpara sa 3.7% noong Marso. Una nang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DSWD, NEDA at PSA na repasuhin ang kasalukuyang cash assistance na ibinibigay para sa mga indigents
at mga recipients ng 4Ps. Ang 4Ps ay isang National Poverty Reduction Strategy at Human Capital Investment Program ng gobyerno na nagbibigay kalinga sa halos 4.4 million na household beneficiaries sa bansa. Sa ilalim ng nasabing programa, ang mga beneficiaryo nito ay tatanggap ng cash grants na makakapag-comply sa mga kondisyong tulad na lamang ng pagpapaaral sa mga bata, pagdala sa kanila sa health centers para sa kanilang check-up at pagdalo sa monthly family development sessions o yung tinatawag na FDS. Batay sa probisyon ng Republic Act 11310 o ang 4Ps Act, ang cash grant ay ibinibigay sa mga qualified families sa loob ng 10 buwan, kabilang na ang 300 pesos kada buwan para sa isang anak na naka-enroll sa isang daycare center o elementary school, 500 pesos a month para sa isang bata na naka-enroll sa junior high school at 700 pesos a month para naman sa mga senior high school. Samantala, ang bawat isang beneficiary's household naman ay nakakatanggap ng 750 pesos a month para sa health and nutrition grants, habang 650 pesos naman para sa kanilang monthly rice assistance. Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Sa iba pang balita, isinusulong ni Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte sa Kamara ang pagpapaliban sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa BSKE. Sa inihahing House Bill number 10344, iminungkahi ni Villafuerte na sa October 26, 2026 na lamang isagawang halalan sa halip na December 1, 2025. Masyado anya kasing maiksi ang kasalukuyang termino ng mga lokal na opisyal na dapat sana ay fixed 3-year term alinsunod sa mga probisyon ng Saligang Batas at Local Government Code of 1991. Iginit ng kongresista na hindi naman niya motibo na palawigin ang termino ng mga incumbent officials bagkus ay binibigyan lamang ng sapat na panahon mga ito upang tuparin ang kanilang pangako sa kanilang mga nasasakupan. Arangkada Balita. Samantala, dako na tayo sa balita sa ibayong dagat. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Siyam katao ang patay habang 2 iba pa ang sugatan sa naganap na banggaan ng isang truck at van sa China. Kabilang ang driver ng van sa mga sinawing palad, habang nasa malubhang kalagayan naman ang truck driver. Ayon sa mga otoridad, iniimbestigahan na ang sanhi ng naturang insidente. Arangkada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sinalubong ng fireworks at libo-libong manonood ang pagdating ng Olympic Flame sa Marseille, France. Bumiyahe ng 12 araw ang Olympic Flame, buti pa siya, no? Mula sa Greece, sakay ng Belém ang 128-year-old three-masted tall ship. Mula sa Marseille, magpapatuloy pa ng 11 linggo ang pagbiyahe ng Olympic Flame. Gala, at daraan sa iba't ibang bahagi ng France, gayon din sa Caribbean territories at Indian at Pacific Ocean. Sa kabuuan, daraan din sa 10,000 torchbearers ang Olympic Flame bago ito makarating sa Paris sa July 26 para sa pagbubukas ng 2024 Olympics. Arangkada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. May dagdag ko lamang yung sa barko na sinasabi doon kanina sa Olympics. Ang tawag ho doon is schooner. Schooner po ang tawag. Schooner? Schooner. Parang Wow. sa'yo na yun. Eto, showbiz chika muna tayo. May kasalan pa kayang magaganap? Kanino? Ito ang tanong ngayon
ng mga netizens sa celebrity couple na sina Catriona Gray at Sam Melby matapos burahin ng beauty queen sa kanyang IG, sa kanya pong Instagram, ang kanilang engagement photos. Baka marami na. Over na yung kanyang... Maliban ho dyan, hindi na rin makikita sa IG feed ni Kat ang ilan pang litrato nila ni Sam. Ganun ba? Samantala, sa isa Instagram account naman ng aktor ay makikita pa rin ang kanilang engagement photos. Ay, papapansin kayo Matatandang kinumpirma ng talent agency na Cornerstone na may pinagdaraanan ang relasyon ni na Sam at Catriona, pero sinusubukan Oo nga, sabi okay na di ba? na ayusin ang kanilang problema. Noong Pebrero na nakaraang taon, ang i-anunsyo ni na Catriona at Sam ang kanilang engagement. So, kailangan lang talaga nila ng some other time. Wow. O yung viral bukas na, bukas. Friday na Lunes pala na. ngayon. Sa Oo. Monday na lang, ay bibitinin natin, ha? Yes, Ayan, sige. alright. Maraming salamat nga ho pala sa ating mga nagsama sa News Center. At bago tayo pansamantalang magpaalam, batiin po muna natin. Wow, Ngayong may araw happy ba to? birthday. Happy Siguro. birthday kay Engineer Eugene Castro ng Aliw and DWIC Chief Network Engineer po natin. Happy birthday din kay Salven Nopia ng DWIC FAO Legazpi, South Luzon. At batiin din natin siyempre, Happy birthday din. happy birthday. Sa Aliw Broadcasting Naman. Corporation, particularly DWIZ. Ika-33 years. na Wow. taon. Salamat po sa Diyos. Taong Ayan. anibersaryo po ng Aliw Broadcasting. Susunod na po. Ay, batiin mo muna ako. Ay, nga Happy pala. Mother's Day. O yung nga pala, Happy Mother's Day Singit nga pa ho eh, no? pala. Alas 6 na. Sa lahat po, Oo. right. This Maraming- Sunday yun, yes, salamat. Happy Mother's Yeah, Day. kay Ang Ate ating Yes, mga... Happy Mother's Day. Sa Yan ating yung, mga yung nanay. pinaka the Yes. best na tao sa buong mundo, ang mga Ating nanay. mga kabiyak sa atin hong mga kasama rin ho sa buhay. Yes. Happy Mother's Day po. Muli po, kami po ang inyo pong mga naging tagapaghatid balita. Ako po ang inyong lingkod, muli, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po maya-maya ang Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At pagsapit naman po ng alas 7 ng umaga, panibagong bugso ng balitaan ni Ate Diane Johnny Bañez sa pamamagitan ng Pasada Balita. Happy weekend! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News Regional Stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.